Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Taimtim ninyong isipin ang Panginoon at taus-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Nagpapakita siya sa mga lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ngunit ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Sino mang hangal na mga subukin ang Kanyang kapangyarihan ay tiyak na mabibigo. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahangalan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o kawalang katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan at naririnig niya ang lahat ng sinasabi natin. Ang Espiritu ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang sinasalita ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan yon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako, kailangang patawarin mo siya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging silaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Jesus said to his disciples, "Things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through whom they come. It would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied round their neck than to cause one of these little ones to stumble. So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, 'I repent,' you must forgive them." The apostles said to the Lord, "Increase our faith." He replied, "If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it will obey you.